gabi. Happy midweek kanatong tanan. Sa dalagon kayo ang Ginoo nga diin nakahimo kita sa pagpadayon sa atong Bible Health and Bible Seminar nga sulod sa usa ka semana nga ang atong tema is pagsiguro sa kinabuhi dayon. No, salamat kayo sa mensahe sa awit nga atong napaminawan sa atong mga kabatan-unan. Salamat kayo nga diin nagpahinumdum kanato nga ang atong mga kinabuhi lumalabay lamang, so kinahanglan mangandam kitang tanan. So nianing naghinapos na nga sa atong kapanahonan, ato naman dyan nakita kung unsa na gyud ang atong panahon karon. So mangandam kitang tanan mga kaigsunan, and praise the Lord na ami karon dinhi from Western Mindanao Conference aron sa pag share sa mensahe nga para sa matag-usa kanato aron ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi masiguro gayud yan ang langit nun nga puloy-anan. Amen. Okay, so akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo, mag-amputa. Amahan nga balaan ang kasutro sa katas ang dalaygon, ikaw Ginoo tagya sa mga kinabuhi. Ginoo, nini mga taknaa, andam na kami karon maminaw sa imong pulong, bisan ang Ginoo, naka-experience kami nini nga burnout, apan Ginoo dili kini makababag sa among pagtuon sa imong pulong nini nga kagabion. Maghinaot Ginoo nga mga pulong nga among patalinghugang masulod kini sa among mga kasing-kasing una-una among gabayan sa among pagpangalaga diyan kanimo. Ikaw magapanalangin sa matag-usa nga ang imong balaan nga presensya mo among mabati Ginoo o among kining masabtan ang imong mga mensahe nini nga kagabion. Salamat sa pagkamahal kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. So mga kaigsunan, akong gidala ang pagpangumusta from Western Mindanao Conference sa amo ang Pangulo ni Pastor Arnel Binasahan, ang among presidente, o usab ni Pastor John Guting, ang among executive secretary, kauban ni Sir Elmer Manangkil. Salamat kayo sa inyong mga babihon ng mga kasing-kasing na diin makita na mo yun ang inyong mga panagway nga we know nga napanalangin pod mo sa amo ang presensya nga naamin nakikauban ninyo. And praise the Lord, ako po di-acknowledge ang akong father-in-law na naadili karon nakikauban si Brother Ricky Harliga Sr. Isa na ba sa saulan, salamat kayo sa ilang pag-anhi, kauban usab sa ako ang brother-in-law na usab dili nakikauban nato karon. So anyway, bisa na kaya experience na nini nga burnout mga kaigsunan, but diin ni mo ibabag sa atong pagtuon sa mensahe nini nga kagabion. Nini nga kagabion mga kaigsunan, ang ako ang pagdalon ninyo is ang tupiko nga pahulay sa tawo walay pahulay. Okay, so makita na ninyo diha. So dili kayo makita, no? Okay, so pahulay sa tawo walay pahulay. Unsa man kaani siya? Okay, pahulay, rest. So ang pahulay o ang rest mao ang papasiguli sa atong kahayahay. Okay, so kung ang atong mga kinabuhi mga kaigsunan, atong ipahulay, mobalid yun ang atong kahayahay, di ba? No? Sa tibuok simana, sa tibuok adlaw, atong ma-experience ang kakapoy. Apan, kung ato ang inisundon ang pahulay, kung sa man ang atong mabati, di ba? Atong ma-experience-yahan ang kahayahay. Okay. Ang uban makatulungan ng tindog o dayon makuyapan. No? Usahay tungod sa kakapoy, di ba? Ma-experience nato na especially diri sa atong mga kaigsuunan kay naata diri sa pagpamuma, naata diri sa pagpanarbaho, usahay kapoy na kaayo, di natakabantay. So na nga ma-experience nato nga nagtindog lang ka, dayon nakalit lang ka o kakuyapan. Tungod kay kulang o pahulay. Okay, kadaghanan nato dili gayon makabawi sa nawala nga katulong. Okay, makanunayong pagtigas sa atong katulong.
Amen? Yes, ang pagpahulay, ang pagkatulog. Kunya, makulangan ta ni anang tanan. Diba? Kung sa mga atong bation, kapoy kaayo ang atong kinabuhi, no? So ang susidad karon na puno sa gipangkapoy na ningkamot nga mabuhi, no? Diba? Kapoy kaayo kanang gikan sa umang, gikan ta sa atong pagpanarbaho, pag-uli, maulanan pagyuta, dahil kulang ta sa katulog. O, sa mga atong mabati, kakapoy, no? The United States of America appeal sa napulo nga hinungdan sa pag-adto sa tambalanan mao ang kakapoy. Okay, dito sa dapit sa United States of America, usab ang hinungdan sa pag-adto sa tambalanan mao ang pagkakapoy. Kakabalutan nila dito mga kaigsunan. Wala mo dito naka-adto dito, no? Pero si Ma'am and Pastor John Gutin, dito ni sila gikan. So nasayon ni sila, nasayon punta, no? Bisa wala ka-adto dito. Ang mga tao dito, busy kayo sila sa ilahang pagpaningabuhi, no? So mo na nga, ma-experience po nila ang kakapoy. O mo na hinungdan nga muadto sila sa hospital. Then, matag tuig, adunay 3.3 million ang muadto sa doktor kay dili makatulog. Nga lukha ni. Basin pod, di sila nakatulog, basin sa kakapoy, or else, basin nadaghan na ba kailang kwarta, no? Then, 60% sa Amerikano, doon ay suliran sa pagkatulog. Oh, so, di lang po kita, no? Bisan po di ay sa Amerika mo, po di ay ang ilahang ginabati. Nagkinahanglan tag pahulay. So, mahatag o pagpasiguli. So, kung ang atong pahulay, atong yung tumanon, ang unsag yun ang kanang loss of health, mga kaigsunan, mahatag ang pagpasiguli. Kung natin yung mga ipangbati o mga balatian nga atong na-experiensyahan, kung maibsaktuhan taog katulog, mabalik na ang atuang normal sa atong lawas. Then, paghatag sa nagkaigong panahon sa pagpasiguli sa kusog nga nagamit. Okay? So, kung eksakto ang atong tulog, mabalik din na ang atong mga kusog diha. So, duha nga klase sa pahulay. First is, inadlaw nga pahulay. So, naay-duha ka mga klase nga pagpahulay, mga kaigsunan. Ang inadlaw nga pagpahulay mo, ni nga, kanang matulog ta sa atong kaning kakapoy, mupahulay ta, gikan sa atong pagpanarbaho. Then, ano na usay periodic nga pagpahulay. Kini ako yung tagaan o higayon. Kinahanglan baghata nga mulib sa atong mga trabaho, no? Para nga ang atong lawas, atong din na siyang tagaan o pahulay. Kay, maong yun ni ang pinaka-importante sa tanan mga kaigsunan. Kay kung ato na galing lawas ang dili na galing mag-function, diba? Ang tanan, sa man, maapektuhan na siya. Okay, kada adlaw nga pahulay. So, sa usa namang kaadlaw, kasing-kasing mo pitik, 110,000 kada higayon. O, ato na ninunduman ha? Unya, kung di kita mo pahulay, unya, inunana siya kakusok mo pitik. Naunsa na lang. Then, musulti ta sa linibo ka mga pulo. Linibo ka mga pulong. O, mga kabataan. Diba? Magsinag yaw-yaw ang tikong adlaw, diba? Kapuyon po ta. Muna, ang kinahanglan yun ta mo pahulay. Then, maginhawa ta, 28,000 kahigayon. Oy, kadaghan po dahil kayo, no? Unya, hindi na ta makaginhawa. Maong samanta. Ha? Mamatay, no? So, mga na. Then, atong gilihok ang atong maskulo, ginatos kahigayon. Oh. Then, kita nagadumala 15 to 20 billion brain cells. Okay, so ang ato ang mga brain cells, naghan po kayo, no? Sa usalan na siya kaadlaw. Okay, mga bata, kasagaraan matulog 20 ka oras or 20 ka oras kada adlaw. Okay, so ang atong mga puya, mga kaigsunan, 20 ka oras na sila matulog tibuok adlaw or 24 hours. So,
sa kaadlaw or 24 hours. So sa 24, sa isa kaadlaw, 24 hours. So ang ilang mataana is only 4 hours. So natulog yun na sila tibuok ana. Then ang unang katuig, okay, isa may 6 years old dali, mga bata. 6 years old. Ay wala na. So ang 6 years old, adunay pulo ka oras na pagkatulog. Okay. So ang unang katuig nga bata, kinahanglan pulo na siya ka oras matulog. Oh. So ihapon na ninyo, matulog alas 8. Then kung sa oras mo mata para mapulog ka tuig. Sorry. Pulo ka oras. Pulo ka oras. Then ang 12 katuig, kinsa 12 dali 12. Like mga 7 to 12. 7 to 12. Sige. Timanin niyo ha, mga bata ha. Okay. Ang 12 katuig, nagkinahanglan o siyang ka oras nga pagkatulog. Pila ka oras? Siyang ka oras. Unya karon. Kay nagdula man tag cellphone. Sa sige na tong dulag cellphone, nalimot naman ta na usa nga ning oras ha. Mayo dili. Dili. So kinahanglan ang 12 ka tuig, nagkinahanglan siya o siyang ka oras. Okay? Hamtong. Hamtong. Kita na tanan. Ang hamtong kinahanglan 7 ngadto sa 8 ka oras. Kinahanglan gid na maato gyud na siyang tumanon kay aron nga maunsa man ang ato ang mga ang atong lawas normal or maayo kaayo ang atong kondisyon sa tibuok adlaw. Okay, according to Bilog og sa ilang na ila ang Almeida na pagtuon nagpakita ng mga tawo. So nakaabot sa 8 ngadto sa 7 ka oras nga pagkatulog matag gabi adunay mas maayo nga panglawas kay niadtong din sa natulog sa mas ubos or mas taas nga gidugayon. Hoy, kinahanglan gid ay mga kaigsunan no? Nga kinahanglan ug unsa nga oras ang ato ang kinahanglan nga tulog ato na siyang tulugon dili pud nga matulog ta dugay kay ta matulog din dugay pud kay ta mata so dili na pud na siya maayo. So gitagaan man ta sa Ginoo adlaw o gabi. So kinahanglan na kanang during sa gabi ato gyud nang gamiton nga magpahulay gyud ta. Okay? Ang batid sa pagkatulog, imong katulog nagtagbo kung dili ka imong katulog nagtagbo kung dili ka katulgon sa panahon sa adlaw ug pugos nga alerto sa hinsong nga kahimtang. So kung nindot kayo ang atong katulog tibuok gabi mga kaigsunan, ang atong lawas lamig kayo na siya or condition kayo na siya sa tibuok adlaw. So especially diri sa ato ang atong area diri sa Lalawan, no? Nindot kayo diri kay daghan kay tag mga kanang mga katunghan na nano. So magtrabaho ta diha, manglampas pa ka ta atong mga seminarias kay dito sa pagpanuroy namo pangharana nakaagi niya itong daghan kay mga katunghan. So di lagsi kayo ang atong lawas, no? Okay, diha sa pagkatulog ang unang-una og lawas makapahulay. Serotonin na himong gidahom nga nagapalambok sa pagkatulog. Okay? Kung matulog ta sa isang tuwa kaigsunan, ang atong lawas ang atong unang-una makapahulay. Unya daw bi, kung gasigi gihapon ta og unang-una sa atong mga problema, nakapahulay ta wala? Nakapahulay mga kabataan wala? Okay, so kinahanglan yun na magahig yung taong igo nga panahon para ang atong serotonin nga mao ni siya kinahanglan kayo sa atong lawas ato na siya nga makumpleto o pahulay tibuok gabi. Okay, hormones na muna panahon sa pagkatulog. Adunay duha diri, cortisol hormone and growth hormone. Okay, mga kabataan. Okay pa mo diha? Okay, mga kabataan, especially sa mga kabataan, kamo nagatubo pagin mo, mutubo pagin mo taas kaayo. Okay, so kinahanglan na matulog yun mo kay para ang
kaparat o tubig nga balanse, kakusog sa dugo, kusog sa maskulo o uban pa. Okay, so mga nino atong hinumduman. Then makatabang sa pag-agwanta sa makapaluya, mukunhod nga panghupag kataas nga makuha gikan sa tungang gabi hangtod sa buntag. Okay, so mga na atong yung hinumduman nga kanang mga panahon na atong ginang ikatulong na kabalo ta mga kaigsunan murag daghan kita na igo ni bisan ako no. Pasalamat po kayo ko nga mao ni ang akong topic. So pasalamat ko ni Pastor John Guti tungod kay siya ang nag-andam aning among presentation mga kaigsunan. Then iyahalan ning hatag sa matag-usa namo. So nalipay kaayo ko nga mao ni ang akong topic kay usap ko na iko po ko ni mga kaigsunan kay sa kay kining murag daghan ay taog bunahuna dayon. Hatod na lang gabi na dayon hatod na lang makadlaw na lang mapakakatulog. Usay mag-overthink na kaayo ta. No? So kinahanglan di ay nga ato gyud ang ato ang pagkatulog ato gyud na siyang tagaan og panahon. Then growth hormone mga kabataan. Hi. Hello. Okay, mga kabataan, balita ka. Mabatman panahon sa sayong gabi nga pagkatulog. Okay. Okay, salamat kayo, Pastor. Okay, sa ating generator. So, sabang-sabang yung video ngayon. Mabatman panahon sa sayong gabi nga pagkatulog. Okay, mga kabataan, pila ka dito ka-oras ang inyong kinahanglan? Pila ka-oras? 9 hours. Okay. So, kinahanglan nga sa sayong gabi matulog na ka. Okay? O, sa mga oras ka natulog eh? Alas 9. O, alas 9 kinahanglan yun na bumata na yun ka. O, kinahanglan nga bumata na ka kay para pagsaban, makuha na ito ang 9 hours na pagkatulog. Ngayon, mahinungganon sa pagtubo. Okay? So, wala ang akong tiingon na kinahanglan yun kay para nga mutubo. Wala na. So, kinahanglan yun, ano nga? Mutubo ka. No? Kaya dili ka matulog, kasi maparehas ko na ako. Nalintado? So, kinahanglan yun nga, malintawag yun tayo para mutubo yun tayo. Then, hindi makapausap sa amino acid na madalangat po sa utok. Then, makapahimo sa pagtuon ng anumay o mapuslanon. Ang pagkawala magagaon sa immunity or production of cytosine cells. So, mga kabataan, kinahanglan ko na po sundon. Dali no? Okay, ako hindi siya masundon. Kaya aron nga, ang saman, makuha na to kung unsa ang ato ang gusto. Okay. Sige, sunod. Busa, unsaon nga pagpalambo ang kalidad sa pagkatulog. Okay. Mao ni ang ginambang mga kaigsunan, mga seminarians, mga kabataan. Kinahanglan tapusa ang adlaw nga malinawon. No? Kay kabalota diri sa atong area, diri sa Lalawan, ato na ma-experience diri. Kay naman layo ta sa syudad, no? So kinahanglan legally ang makapahugyag nga mga programa sa TV o mga panaglalis. Okay? So kinahanglan nga dili ka magtan-aw og TV di ay. Samot na karon nga daghan kayo mga balita nga kaning balita nga nagklase-klase na lang balita dayon mas stress na dayon hinuon ta. No? So ni kaya kay nato ang pagtan-aw og TV. Next, regular na exercise. Kani mo ingon dayon ta nga ay dili na kay mag-exercise so dili na kinahanglan kay kapoy na kay sa among pagpanarbaho. No? Kabalo ta mga kaigsunan, mga kabataan
ang exercise yun, kinahanglan, ato na siyang buhaton, kay lahi na siya sa ato ang ginabuhat. Okay? Likayi ang gabi na kaayo nga pagkaon. Okay? Anahisbutan ko ni Pastor June meeting sa miagi nato nga topic itong Sunday. So, gilimay na punta karon ang galingonon nga supra la makapugong sa malinawong pagkatulog. Ang panihapon, kinahanglan ni Moon, magaan o 3 to 4 ka-oras ay ka matulog. O, no? Gilimay kita ani. Naon sa manigod nga, imbis ka, galit na, ay imbis ka matulog na naon ta, kung sa manatong buhaton, mukao na naon ta, daghan na nun kayo nato isun sa tuntiyan, di ba? So, kinahanglan na, ako na siyang likayan. No? Kinahanglan na, alas 6, mukao na ta, 6, 7, 8, 9. O, sakto mo na ninyo nga. Kinahanglan, tulog, nato sa 4 na oras. So, kinahanglan, pag alas 6 anak, manihapon na ta. No? Then, ang alaba, abi, mainit na pagkaligo, makatabang sa pagpahayahay sa dilit pa matulog. Kinahanglan po na siya, no? Dayon, likayi ang alcohol, coffee, tea, kuban pang mga droga na nagpaubos sa atong REM sleep. Oh, para nga, ang atong pagkatulog, mahimping kayo atong pagkatulog, hindi kaya nato ni siya. Okay, so karon dili na ta sa atong sa Biblia mga kaigsunan. So ang Biblia nagpalasi sa sinima na nga pahulay. Kini nga pahulay makahatag og dugang nga pagpasikuli sa kusog nga kinahanglan. Okay? According sa World War II mga kaigsunan, mas daghan ang mahimong trabaho sulod sa usa ka semana kung 48 ka oras lamang. So, sa usa ka semana kung 48 ka oras, like 24 hours, so kinahanglan 4 ka adlaw, no? 4 ka adlaw. Malaki. 1, 2, 3, 4. Pila ang gabi. 2 ka adlaw, 2 ka gabi. So, mas kung sa daw nila mas epektibo. Kaya nga naman, mga pahulay mang kaayo sila. Then, deroswa kung 15% ang pagkamapuslanon kung muna kayong limitasyon sa iyang kakayahan kung walay nagakaigo nga pahulay. Okay. So, mauna siya, no? Okay. So, according to Winston Churchill, 1941, kung gusto kang madaogon sa gubat, batnan ka ang daong. Sa maong ang katarungan, kinahanglan nang pahulay sa usa ka adlaw matag semana o usa ka semana matag tuig. Okay. Then, muna kung ganyan, periodic rest. So, ang periodic rest, mga kaigsunan, kinahanglan din na siya, ato po na siya i-apply. No? Muna siya na tibuok adlaw, magpahulay yun ta. Usa ka adlaw. No? Kinahanglan, periodic rest, isa ka adlaw. Dili lang kay usa ka oras, dili lang kay 2 ka oras. Muna mga kaigsunan niya, sa tibuok adlaw, mapahulay yun ta sa ato ang tagsa-tagsa ka mga buluhaton. Okay? So, kini nga panahon makatabang sa pagbaton o kahinsog sa una-una, pagbati o maayo nga relasyon sa pamilya. O sa kung makatabang sa atong family. Okay, according to Exodus 20 verse 8, mga bata, atong basahon, ready go. Inungkuman mo ang adlaw na ipapahulay aron sa pagbalaan ni Ninin. Okay, so hinungkuman nato ang adlaw na ipapahulay. So remember, the Sabbath day is like to remember our birthday. No? Kaya diba, ang atong mga birthday, atong mga ginaghinungduman, sa isang tulig, mag-birthday maganda. So sa isang kasimana, atong hinungduman po nga adunay adlaw ipapahulay. Okay? So nagalingon niya sa Biblia, makita sa Exodus 28, sa unong 29, sa unong kaadlaw, magbuhat ka, magbuhaton mo ang tanan na imong buluhaton. Apan, ang
lugoon. Okay, naagi na siya sa Biblia mga kaigsunan. Dili lang na kay among-among lang naagi siya sa Bible. Then, atong padayon na nabasa. Isa ng imong lumuluong na naa sa sulod sa imong bultahan. Kay sa unong kaadlaw, gibuhat ni Jehova ang langit o ang yuta o ang tanan nga angaan ni mo ni pahulay sa ikapitong adlaw. Busa, di panalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay o gibalaan niya kini. Okay, so pag-abot sa inyong balay, inyo nga lang basahon. Okay. So, ayaw mo kalimut ha sa atong assignment ha. Atong memorization ang ato ang ang atong 10 Commandments. Okay. So, naani siya sa atong 10 Commandments. Naani siya dito. Ini mabasa. So, according to Exodus 20, verse 11, sa Ginoong Hesus, ang sama na niyang gibuhat. May pahulay siya, may panananginan niya o iyang gibalaan. Oh. No? Muna ang gibuhat ni Ginoong Hesus. According to Marcos 20:27, ang adlaw ay ipapahulay, gibuhat alang sa tawo. Dili ang tawo alang sa adlaw nga ipapahulay. Okay, so ang magitiman-anan, ang adlaw ay ipapahulay, gibuhat sa tawo, alang sa tawo. Dili ang tawo alang sa adlaw ipapahulay. Okay? Okay, sama nga ng mga kaigsunan, mga seminarians, mga kabataan. Ang antipara, ahawan na siya gibuhat. Para sa mata. Oh, no? Ang mata, wala siya gibuhat para sa antipara. Kung dili, ang antipara, gibuhat na siya para sa atong mga mata. Okay? So, Genesis 2:3, nagaingon diha, o gipanalangin sa Diyos, ang adlaw nga ikapito, o nagbalaan niini. Tungod kay niini, nagpahulay siya, gikan sa tanan niyang buhat, nagibuhat, o nahimo sa Diyos. Okay, gipananginan ni Ginoong Hesus ang adlaw nga ikapito. So, karon, unsa man ang adlaw nga ikapito? Sa inyong mga kalendaryo, mga kabataan, hi! Hello! Okay, so sa inyo nga, unsa man ang adlaw nga ikapito? Mao nga? Adlaw nga? Sabado. No? Ang Ginoo sa adlaw nga Sabado, iyahang gibalaan, gipanalangginan, iyang gipaulayan, gipanalangginan o iyang gibalaan. Okay. Sa matahong katanaban sa Eden, diin ko walay kakapoy o kahapo. So si Adan o si Eva nakikuban sa ilang maglalalang sa usa ka selebrasyon sa adlang ipapahulay sa kalipay o sa kalinaw. Okay? So, daghang naguna-una nga ang adlang ipapahulay ihatag lamang sa mga Hudyo. O, bisan sa unang panahon mga kaigsunan, nauna-una sila nga adlang ipapahulay para lang sa mga Hudyo. Nagkaroon, si Adan, dili man siya Hudyo. Sa ato pa, dili lang ini alang sa mga Hudyo. Kung dili, sama, para ni siya sa ato ang tanan. Sama sa kaminyohon o pamilya, ang adlang ipapahulay, ihatag ang Adan alang sa tanang rasa sa mga katawan. Okay? So, dili lang din siya sa matag, katulang mga pinili ng mga katawan. Kung dili, sa matag usa ka nato. Okay, adunay pipila ka mga hiyas na akong i-share na ninyo. Una, dili kini sa mga Hudyo, ila kini sa mga Kristiyano. Okay, sige, atong basahon. Marcos 2:27 na kaingon, ready ko. Si Jesus, kaingon, ang adlaw ay papahulay, ibuhat alang sa tawo. Okay. Then, sama sa
tawo. Okay? No? At kung masabtan lagi tayo mga kaigsunan. So, either puting na tawo or either itong na tawo, ang atang ipapahulay ibuhat alang sa tawo. Dato man ka or pobre man nga tawo, ang atang ipapahulay ibuhat alang sa tanang tawo. Oh. So, dili lang na no, kamoy mo, siya rin makadawat anak, siya rin manuwas, kaya dato na siya. Oh, dili no? Kung dili, kitang tanan makadawat ng anak mga kaigsunan. So, ano, Amerikano ba ka? O sa ba imong rasa? Kung sa baka nga klase nga tao, kailangan daghan yung mga klase ng mga tao. So, tanan, mga kaigsunan, ang adlang ipapahulay, ibuhat na siya alang sa tao. Okay, ibuhat ng Kristo sa ato pa, Kristohanon or Kristiyano. Okay, ang ikaduha. Usap pinagkaadlaw sa pamilya. Alang sa pamilya sa Diyos. Okay? So, kung atong dibati mga kaigsunan, na kita mga anak sa Diyos, kining adlaw ang papahulay gihimunin para gid siya sa atuang tanan. Okay? Ato na ginamduman na? Okay. Panulong ato sa honeymoon. Okay, ang kami noon ni Adan o ni Iba, nahitabo sa kadlawa. Biyernes, ang sunod na adlaw, mao ang Sabado. So, biyernes sa gabi, mao ang unang gabi sa ilang honeymoon. O sa Sabado, mao ang unang tibuok na adlaw na nagkauban sila. So, sa ato pa, usa kini ka special na adlaw, alang sa malipayon na pamilya sa Diyos. Okay? So, kung dibati na ito nga, pamilya ta sa Diyos, ato, hindi siya ginumduman. No? Okay? So, unsang adlawa, ang adlaw ipapahulay ni Kristo. Atong subayon sa Lucas 23:53 and Lucas 24:1. So, nagalingon diha. Okay, atong basahon mga kabataan, hindi ko. Wala ikuha niya ang lawas gikan sa krus o iputos niya panakton nga lino o ibutang sa usa ka lubnganan nga luhag diha sa pangpang nga bato, usa ka lubnganan nga wala pagyod magamit. Then, according to Lucas 24:1, nagalingon diha, apan sa pagkaadlaw na ay usa sa semana sa iyo sa puntan. Apan sa pagkaadlaw na ang kahiguna sa semana sa iyo sa kadlawon, sila nangadto sa lubnganan, dinala ang mga pahumot na ilang ginandam. Okay? So, naadihay kalendaryo na akong gibutang mga kaigsunan. So, nakita na ito kung sa kadlawan niya, no? Kung sa mani, Sunday, mga bata, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Unsang adlaw ang adlaw nga ikapito according sa atong kalendar. Sabado. Klaro kayo, no? So, ang atong buhaton ay atong basahon ang atong mga Biblia. So, akong i-challenge sa atong mga seminarians ang atong basahon ang atong mga Biblia. Either lain-lain na itong mga Bible ng mga Catholic version,